Let's go to the House of Representatives where there were no surprises. The House voted 257 to 25 with 9 abstentions to approve the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. But with a surprise leadership change at the Senate, many lawmakers are now imploring senators to do their job. Alamin natin ang latest sa House mula kay Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, natabunan na nga ang House kahapon sa mga kaganapan sa Senado. Ano ang reaksyon dyan? Yes, may tama ka nga dyan. Dito kahapon, naganap sa House of Representatives ang botohan kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At tama ka rin, May, tila natabunan ito ng nangyaring kudita sa Senado. Kaya ngayon, ang hamon ng mga mambabatas, tuparin ng mga senador ang mandato sa kanila kaugnay sa impeachment. Ayon kay Representative Laila de Lima, ang mahalagang balita raw ay hindi ang kudita sa Senado ngunit ang mayoryang boto na nakuha sa Kamara ng pro-impeachment. Panawagan niya sa Senado na gawin nila ang kanilang trabaho base sa konstitusyon at mandato dahil anya kasama ang Senado sa pinagbamasdan at huhusgahan ng taong bayan. Samantala, ayon kay Quezon City Representative Bong Suntay, ang kanyang botong no for impeachment ay ang kanyang tugon para sa naging boses ng mahigit 32 milyon na Pilipino na bumoto kay VP Sara. Gate niya, hindi natin dapat baliwalain dahil ito ang pulso ng nakararaming Pilipino na naiipit sa mga isyong kinaharap ng bansa. Maliban sa kanya, hindi man dumalo sa botohan sa impeachment laban kay VP Sara, nanindigan si Zamboanga City District 2 Representative Jerry Perez na ito ang kanyang paraan para tutulan ang nasabing impeachment case. Personal decision mio. Sí. Kaya mucho mga problema, di ba? Time del flood control, talya, hindi pa tapos kita regla. Ay talya tayo na si Picurane Mira, el Bientara del Pilipinas de aton. Git pa ni Perez, personal na desisyon niya ang hindi pagdalo at pagsang-ayon sa impeachment case laban kay VP Sara at wala raw kumausap o nagkumbinsi sa kanya na kontrahin ang pangalawang impeachment laban sa bise. Naniniwala din si Perez na pabor din ang kanyang constituent sa kanyang naging desisyon. May ayon nga rin kay Congressman Perez, sinabi rin niya na ang pagpapalit liderato raw sa Senado ay sinyales na game over na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May. Isaiah, may detalye ba kung na-transmit na yung articles of impeachment sa Senado? May kahapon bago matapos ang sesyon dito sa House of Representatives, inendorso ang articles of impeachment sa Office of the Secretary General na silang naka-assign para i-transmit itong articles of impeachment. Until now, nananatili ito dito sa House of Representatives. Pero ayon kay Representative Joel Chua, umaasa tayo may na within this week ay mai-transmit na ito sa Senado kasi kailangan may physical transmission ang gagawin dito. At isa rin may sa hinihintay natin, since nga nagbago ng leadership ang Senate of the Philippines, kailangan malaman natin kung sino ang papalit na bagong Office of the Secretary General ng Senado bago maipadala doon ang articles of impeachment mula dito sa Kamara. May. Tama yon. Doon naman sa prosecution panel, may desisyon na ba ang Kamara kung sino ang mga members nito? Yan ang inaasahan natin, May, within this week. So there is a possibility na magyari ang motion regarding dun nga sa mga prosecutor panel mamaya sa sesyon sa Kamara at around 3 p.m. Kung hindi man ngayong araw, posible yan ay mapag-usapan na nila bukas. Pero ayon, May, kay Representative Jervy Luistro na siyang namuno sa House Committee on Justice, meron na siyang mga suggestion o mga pangalan na ibinigay sa atin kung sino yung pipiliin niya na maging prosecutor panel. May ayon nga kay Representative Luistro, ang kabilang dyan ay si Manila Representative Joel Chua, si Congresswoman Bel Zamora, Congressman Terry Ridon, Congressman Kit Flores, Congressman Rog Gutierrez, Congressman Lawrence Defensor at kasama rin sila Congresswoman Laila de Lima at Congressman Chel Jokno. But until this time, yun ay mga suggestion pa lang ni Representative Luistro, but we will still wait sa pinakahuling desisyon ng House of Representatives regarding that. May.
Maraming salamat Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.